Ang sinasabi po ng The Economic Times, some migrants in Canada lose works status while applications languish. Migrants living in Canada are facing longer waits to renew paperwork that would allow them to keep working legally as growing backlogs and changing rules efforts to maintain legal status according to interview and data obtained by Reuters. Losing status means people who have paid taxes cannot work or access medical care and other services in a country that has long prided itself for its universal health care. Canada is trying to reduce the number of migrants in the country as they have been blamed for straining services, a sharp change after years of growth, and is relying on people to leave voluntarily to meet its targets. Canada's immigration department said people can work while their application is processed but did not respond to the deadline to a question about people who lose status because of long waits. Ito naman talaga yung nakakadismaya sa kasalukuyan na ito yung katotohanan dito sa Canada na nagbibigay ng frustration sa mga kababayan natin talaga na nakapag-apply na at nandito na at susubukan muli na i-apply yung kanilang mga labor market impact assessments and other papers or documents na hindi naman talaga madali yung magiging proseso o nagiging proseso. It's because there are lots of talaga naman napakaraming proseso, pero ang sabi nga natin ay nahihirapan na mag-renew, nahihirapan sila na kumuha ng kanilang mga job offer sa kuminsan sa mga dati nilang employer na dahil sa iba't ibang implementations ng mga sistema o ng iba't ibang procedure sa kasalukuyan. According to Immigration Department's website, people can keep working as long as they get a labor market impact assessment needed to maintain their status within 60 days of applying to renew their work permit. So ganoon naman pala, within 60 days. Kaya lang, ang naging problema ngayon sa haba ng pila, sabi natin, although decreasing yung backlog nila, malaki pa rin porsyento sa mga kababayan natin ang naghihintay ng mahabang panahon kung paano at kailan sila makakuha ng kanilang status muli at makakuha ng kanilang, let's say, permanent residency pagdating ng panahon. Kaya nga kasi ang pinoproblema ng mga kababayan talaga natin ngayon at makikita natin sa iba't ibang social platform, media platform at maging sa mga balita na talagang medyo kung aapurahin ay hindi po pwede, parang ganon, no choice na kumbaga hindi naman nila pwedeng madaliin nga dahil nga sa dami ng kanilang inaasikaso pa at sinasabi ng ilan na estratehiya daw ito ng current government, but hindi natin alam kung ano yung nasa kanilang kaisipan. Pero ang malinaw dito ay naghihintay yung marami nating kababayan at naghihintay yung kanilang pamilya sa magiging resulta, naghihintay yung kanilang mga kaibigan na nandito na sa Canada na syempre ay apektado rin. Halimbawa, may isa tayong kilala na medyo matagal na rito, halos mag-4 na taon na rin, na medyo nagkaroon siya ng problema sa kanyang mga papers dahil hindi makakuha ng job o ng labor market impact assessment, ng implementation ng 6% nga and above, at nahirapan yung kanyang employer na makakuha ng labor market ng LMIA sa kanyang mga tauhan dahil nga sa new rules na ganon. So hanggang ngayon naghihintay pa rin yung kababayan natin na yun at nasa implied status, kumbaga, na although meron naman siyang status pa rin, pero mangani-ngani, ibig sabihin nasa bingit ng hindi nakamatayan, nasa bingit ng balag ng alanganin yung kanyang mga galaw sa kasalukuyan kasi hindi niya alam kung kailan, paano, gaano katagal maghihintay yung kababayan natin na yun sa renewal ng kanyang labor market impact assessment after na kumbaga matapos na yung kanyang termino, o yung kanyang maglapse na yung kanyang LMIA. Reuters spoke with 4 families who lost work permits because they have been waiting so much longer than that. It is not known how many people are in this position. The labor market impact assessment processing time for temporary workers hoping to become permanent residents in Canada has been increasing since at least fall of 2022.
and almost tripled 58 business days in September 2023 to 165 business days in March 2025, according to data from Canada's Employment Department obtained by Reuters. So napakahalaga na malaman yung processing times. So bawat kumbaga almost every month nagpapalabas sila ng processing times kung kailan ma-approve yung kanilang mga papers, yung kanilang labor market impact assessment. Although hindi naman sinasabi ng Government of Canada na umuwi na kayo, pero hanggat sa maaari sana makakuha sila ng kanilang status dito sa Canada para hindi naman sila maging bogus, kumbaga no. Medyo ramdam natin yon dahil sa mga pagkakataon na tayo nga naghintay lang tayo, isang taon lang yung processing namin para maging permanent resident kami, 1 year and then permanent PR na kami. At medyo frustrating, at the same time nakakakaba, nakakatakot. Paano ng future mo? Nagbenta ka na ng mga kalabaw mo, yung investment mo, sinangla mo na, something like that. Pero sa ganung status, nahirapan how much more doon sa mga kababayan natin na nangangarap din na magkaroon ng permanenteng status dito sa Canada, no? So hindi nila alam, hindi rin natin alam kung gaano kalaki yung porsyento ng nasa ganoong sitwasyon sa kasalukuyan. The department said the lengthier waits are due in part to influx of applications but would not provide the number of applications pending by month. Lawyers and experts say changing rules as well as more applicants may be contributing to the growing backlog. The number of people applying for work permits within the country has grown compared to last year, as has the share of those applicants that Canada is refusing, data from Canada's Immigration Department shows. So hindi talaga natin masasabi sa kasalukuyan na ito na, papasok na ako dito. Kung minsan meron pa ako nababalitaan, sabi niya maglalapse na yung kanyang LMIA at talagang manganinganin na talaga. Buti na lang daw nung naglaps na, the following week ay nagkaroon. Halimbawa, nagkaroon lang pagitan ng isang week, no, yung nag-message sa atin. So sinabi niya doon na within 4 years natapos na yung kanyang kontrata, hindi siya naka-apply for permanent residency. Hindi ko ba alam kung bakit na hindi sila naka-apply ng permanent residency. Siguro sa ibang stream o pwedeng mangyari. At hindi natin alam kung ilan yung mga kababayan na nandun sa ganung sitwasyon, no? Ang sinasabi niya dito, talagang yung week na yon, sabi niya talagang nag-i-impake na ako, Kuya Rod. Talagang tinitignan ko na yung sarili ko na magre-reapply na lang uli ako dito sa Canada. Dahil kahit paano nakaipon naman daw siya and so on. At may pagkakataon pa nga na talagang napapanaginipan niya na raw na talagang hinuhuli na siya binibitbit na siya ng mga immigration officials, agents, no, ng mga officers, ng mga police papunta sa airport, no. So ganun yung frustrations kumbaga na nakikita natin at nasasabi nila. So ibig sabihin na talaga napakahirap sa side ng mga kababayan talaga natin na isipin yung ganung sitwasyon, no. So alam natin yan, naiintindihan natin yan, sabi ko nga, at kaming dito nasa family namin, kapag may narinig kaming ganun, kahit papaano ay kumbaga ano ba yung tulong na pwede namin iabot sa'yo, parang ganun sa mga nasa circle namin, no. So ganun na lang yung maikling tulong o munting tulong na naibibigay namin. Kailangan mo ba ng pambiling pagkain, something like that. Ganun na lang yung ginagawa namin kung minsan, kasi wala kami magagawa sa gobyerno ang dito humahawak ng mga papers So sa mga kababayan naman natin na may kakayahang tumulong sa mga ganitong sitwasyon, sa mga kababayan natin, tumulong tayo sa mga kababayan natin, na huwag natin ipagkait yung kumbaga ma-feel nila na sila ay importante dito sa Canada at nagsilbi sila dito sa Canada kahit sa maikling panahon, at bigyan natin sila ng pag-asa. Sabihin natin sa kanila na huwag mawawalan ng pag-asa, i-keep natin yung ganung kumbaga thinking na magbibigay sa kanila na sa susunod, ito na ang gagawin ko, sa susunod ganyan na ang gagawin ko. So may pag-iisipan sila, kumbaga hindi lang yung wala ng pag-asa, parang gano'n, no? So bigyan natin sila ng kumbaga at least ma-appease yung kanilang damdamin naman sa mga ganitong sitwasyon. And to tell you frankly, hindi lang po mga Filipino nasa ganitong sitwasyon, marami pang iba, marami pang
iba't ibang nasyon ang nasa ganitong sitwasyon, no? So sa mga kababayan natin na nandiyan sa ganyang sitwasyon, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Panalangin natin na magbago ng tuwiran yung immigration system dito sa Canada at maging pabor sa inyo ng mga nag-a-apply at nandito na nawala ng status at naghahabol ng status para may panumbalik yung status dito sa Canada, no? So sana ay nakatulong yung pag-uusap natin ngayon at huwag mo mawalan ng pag-asa, manalangin at humingi ng gabay sa Poong May Kapal, no? So maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.